iyong ginagawa. Nakikita ng kaway, nalulugod ka sa akin. Nahulog ko ay langisan, pakinang saro ko ay iyong pinaapat. Tunay ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalaki at mananahan. Kahit na ang dahil tumatak sa karinlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at mamalo, ang gabay ko at sanggalang. Kahit na ang dahil tumatak sa karinlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at mamalo, ang gabay ko at sanggalang. Ang gabay ko at sanggalang. Ang gabay ko at sanggalang. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po, Panginoong Jesus. Magandang umaga po sa inyo, Panginoon ko. Naririto po muli ang aming kapatiran upang magpurit magpasalamat po sa iyo, lalo na po sa banal na Espiritu Santo, sa iyo, mahal na Birhen Maria. Magandang umaga po, lalo na po sa lahat. Naririto po kami muli sa inyong harapan upang magpurit magpasalamat dahil nabigyan niyo po kami ng pagkakataon sa umagang ito. Hindi po, maraming po salamat dahil isa po kami sa napili mo sa bunto ng karamihan na upang ganapin ang ganitong gawain sa iyong banal na harapan. Maraming po salamat, Panginoon, dahil binigyan mo po kami ng kalakasan sa umagang ito upang ganapin ang ganitong gawain mo na iyong inalulugod. Maraming pong salamat, Panginoon, dahil isa po kami sa mga napili mo sa gawain mong ito upang ipalaganap ang iyong mabuting balita. Maraming po salamat dahil binigyan mo kami ng kalakasan, ng lakas ng loob upang tumayo sa iyong harapan, bigyan ng pag-asa ang mga taong nahihirapan po, lalong-lalo na po sa panahon natin ngayon na ang pandemya na yan ay wala pa pong lunas na nakagamutan. Ikaw lamang po, Panginoon, ang aming inaasahan upang malunasan na po ang sakit na lumalaganap na sa buong mundo po, Lord. Ikaw po ang bahala sa amin upang magpatuloy ang ganitong gawain mo dahil marami pong tao na gusto nang bumalik sa gawain po, Panginoon, pero nandun pa po ang kanilang mga takot, ang kanilang pag-aalinlangan. Lord, ikaw po ang manguna po sa bawat isa po sa amin. Alisin mo po ang mga hadlang na yan na umaalipin po sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Maraming po salamat dahil sa mga taong ginagamit mo upang magpalaganap na iyong mabuting balita. Ibe-bless mo po ang bawat isa po sa amin, sa mga tatayo po sa iyong harapan. Bigyan mo po sila ng katalinuhan upang ipahayag po nila ng may kababaang loob ang iyong mga salita. Maraming po salamat dahil, Lord, binigyan mo kami ng ganitong gawain upang ipalaganap ang iyong mabuting balita. At nawa po, Panginoon, maasa po kami na bibigyan mo po kami ng isang lugar na kung saan po ay magsasama-sama po muli ang kapatiran. Isang lugar po na malaki, maluwag upang magkasya po ang iyong mga anak. Lord,
ang aming hinihinga ng aming mga panalangin na yan. Ito po'y puso po namin hinihingi sa inyo, Panginoon, na alam namin ikaw lang po ang makakapagbigay po sa bawat isa po sa amin. Bigyan mo po kami, Lord, ng mga taong gagamitin mo upang tumayo ng may kababaang loob dito sa iyong harapan. Bigyan mo po sila ng katalinuhan. I-bless mo po ang bawat isa po sa kanila upang nang sa gayon ay maintindihan po ng bawat isa na ang mga salita mo ay makakatulong po sa bawat isa po sa amin. Sa iyo po, Mama Mary, marami rin po salamat dahil sa iyo pong paggabay patungo sa iyong anak na si Jesus. Marami din po salamat sa banal na Espiritong gumagabay, patuloy po na gumagabay po sa bawat isa po sa amin. Maraming po salamat, Lord. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan mo po, Jesus. Jesus. Magkita pa po namin. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Para sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya naman. Lahat po tayo. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya naman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. At ngayon po, sa atin naman pong banal na salita, banal na gospel. Sa ating pong gospel, bigay na po natin kay Sister Marisol. Kapayapaan.
mabuting balita ng kaligtasan ay sa aklat ni San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagbasa ayon sa aklat ni San Lucas, Lucas 12 verse 35 to 38. Mga aliping laging handa. Noong panahong iyon, sinabi ng ating Panginoon, maging handa kayong lagi at panatiling maliwanag ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga aliping naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon buhat sa kasalan. Upang kung dumating at kumatok, ay mabubuksan nila agad ang pinto. Pinagpala ang mga aliping aabutang at babantay sa pagdating ng kanilang Panginoon. Tandaan ninyo, magbibihis siya at papaupuin sila. Ipaghahanda sila ng pagkain at pagsisilbihan. Pinagpala sila kung maratang silang handa sa pagdating ng Panginoon, maging sa hating gabi o sa madaling araw man. Mga kapatid, ang mabuting balita na ating kaligtasan, pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Isang mapagpalang umaga po ng Martes sa ating lahat na tumugon po sa panawagan po ng ating Panginoon sa kanyang banal na gawain, sa ating pong mga elder na ginagamit sa atin ng ating Panginoon, sa ating elder na narito araw-araw sa ating gawain, kay Brother Tony Dacles, sa magpapalang umaga po, at sa ating pong mga kapatiran na pagtuloy pong sumusubaybay sa atin sa ating gawain through online. Mahaba pong kamay ni Lord. Alam po ni Lord ang bawat sa atin sa mga oras na ito. Alam niya po kung tunay nga po tayong nakikinig sa kanyang mga salita. Tunay nga po na isang magpapalang umaga din po sa ating spiritual advisor, kay Reverendo Father Melvin Castro. Magandang umaga po, Father Melvin. Nawa lagi po kayong nasa magandang kalusugan. Sa ating pong banal na ebanghelyo, sinasabi po sa ating banal na ebanghelyo na maging handa daw po tayo lagi sa pagdating po ng ating Panginoon. Tunay nga po, hindi po natin alam kung kailan po darating ang ating Panginoon. Kailangan po sa pagdating niya, datnan niya tayo sa kanyang gawain. Huwag niya po tayo datnan sa mga makasanlibutang gawain. Bagko sa kanyang banal na gawain niya tayo datnan. Tunay nga po, sabi nga po dito sa banal na ebanghelyo, tumulad na po tayo sa mga aliping naghihintay sa ating Panginoon sa kanyang pagdating. Tulad po ng 10 dalaga na naghihintay sa pagdating ng ating Panginoon. Ang 5 po ay matatalino at ang 5 po ay hangal. Dahil ang 5 pong hangal, hindi po sila nagbaon ng langis sa paghihintay sa kanilang Panginoon. Pero ang matatalino po, nagbaon po sila ng langis upang kahit maantala ang dating ng kanilang iniintay, ay may magagamit pa sila kung ito'y paubos na. Tunay nga po sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, hinahanda na po tayo na ating Panginoon sa kanyang pagbabalik. Tinuturuan niya po tayo kung paano tayo sumunod sa kanyang banal na kalooban. Amen po, di ba po? Tunay nga po sa ating gawain na talagang kahit sabihin po natin paulit-ulit po ang mga salita po ng ating Panginoon, na ang mga mensahe niya po, tunay na gusto niya po kaya po paulit-ulit niya, gusto niya po itimo natin sa ating mga puso ang kanyang mga salita. At ito yung ating mga maisabuhay. Tunay nga po sa pagsasabuhay po ng salita po ng ating Panginoon, tunay nga po napakahirap naman po na isabuhay ang kanyang mga salita. Tulad natin ng mga tao na makasanlibutan, para sa atin napakahirap na sundin ang kalooban ng ating Panginoon. Pero pag hiningi po natin sa ating Panginoon, natulungan niya po tayo na ang kanyang mga salita ay ating may sabuhay. Tunay nga po, tutulungan niya po tayo. Basta manalig po tayo manampalataya sa Kanya na siya ang ating Diyos na tagapagligtas. Siya ang nagtuturo sa atin sa daan na matuwid, na alam natin na hindi tayo maliligaw. Tunay nga ang mga alipin po, tulad po tayo natin, sabi nga po tayo, servant of Jesus and Mary, alipin po tayo ng ating Panginoon. Naglilingkod po tayo sa ating Panginoon upang ibalik sa Kanya ang mga pagkapalat biyayang ibinigay niya sa atin. Lalong-lalo na po ang buhay natin na ito, na patuloy niya po pinagkakaloob sa bawat isa sa atin. Hiram lang po natin ang buhay natin sa ating Panginoon. Anytime, pwede niya po itong bawiin sa ating lahat. Sabi po nga po, di ba? Manipis lang po ang pagitan ng buhay at kamatayan. Una po, nandito ka ngayon, nakatayo, bukas wala ka na. Ano
po. Kaya po sa ating, hanggang nandito po tayo at binibigyan po tayo ng ating Panginoon ng pagkakataon upang baguhin natin ang ating mga sarili. Baguhin na po natin. Dahil po ang Panginoon natin, hindi po natin alam kung kailan siya darating. Para sa isang magnanakaw na bigla na lang po dumarating na hindi po natin inaasahan. Tunay nga po sa pagdating po ng ating Panginoon, alam po natin, pipiliin niya na po kung sino ang ilalagay niya sa kanan at sa kaliwa. Nawa po, sa pagdating po ng ating Panginoon, mapasama po tayo sa kanan. Huwag po tayo mapasama sa kaliwa. Mahirap man po sumunod sa kalooban ng ating Panginoon, pero pag pinagsumikapan po natin sumunod sa Kanya, tunay nga po na magagawa naman po natin, diba po? Lalo na po kung hihipos tayo ng habag at awa sa Kanya, natulungan niya po tayo sa mga bagay na hindi natin kaya. Tunay nga po, pag hiningi po natin sa ating Panginoon, ang ating mga kahinaan, tunay nga po palakasin niya po tayo. Hindi niya po tayo papabayaan, malugmok, at madala ng ating mga kaaway. Tunay nga po, nagpapasalamat po ako sa oras na ito, kasi po sabi ko nga po, kay Lord nung time na yung kapatid ko po, Dila Sauce Reyes, hindi po siya ma-admit hanggang wala po siyang swab test. Sabi ko, Lord, tulungan mo naman po kami kasi kailangan na po niya talaga ma-admit. Kasi po yung dulo ng daliri niya talagang as in nangitim na, kailangan na po talaga putulin para na po hindi na kumalat yung ano. Kasi po, diabetic po siya. Ngayon po, sabi po ng Jose Reyes, hindi daw po siya pwedeng admit hanggang hindi siya nasa swab test. Kailangan po ma-swab test muna siya bago siya balik. Noong 16, 17 po, sinwab test po siya. Kailangan po talaga na mabilisan eh. Kaya po yung anak niya nagbayad po kahit mahal po ang swab test. Nagbayad po. Tapos sabi, kailangan po malaman agad ng resulta for 1 day para ma-admit na po siya. Kaya po nung revival po natin, noong Sunday, mula po sa pagtalon, mula po sa una sa pangatlong pagtalon, yun lang po ang itinaas ko kay Lord. Like, Lord, ikaw po ang gagawa ng resulta para sa kapatid ko. Higit ka makapangyarihan kahit kanino man, sabi ko po. Nawa po ang swab test ng kapatid ko maging negative para ma-admit na po siya sa ospital. Tunay nga po kay buti-buti po ni Lord. Pagdating ko sa bahay, nag-text na po yung anak niya. Tita, negative si Papa. Kaya sabi ko, Lord, hanggang nasa bahay, nasa ano po ako, nasa kusina, nagbukas ako pinggan. Umiiyak po ako na nagpapasalamat kay Lord. Sabi ko, Lord, tunay nga na wala kang lingkod na pinabayaan. Ano mang hiniling ko sa iyo, tunay na pinagkaloob mo. Kaya salamat kay Lord na admit na po ang kapatid ko sa Jose Reyes. At isa pa pong pagsubok, sabi ko nga pagsubok lang to, siguro dito ko katatatag ni Lord sa pagsubok. Nag-text mo yung pamangkin kong nagbabantay sa kanya. Sabi niya, Tita, quarantine po kami ng 14 days. Sabi ko, bakit? Sabi ko gano'n, hindi naman ka ako nag-positive si Papa mo sa swab test. Bakit kayo quarantine for 14 days? Yung pala meron isang pasyente doon po na nag-positive. Kaya po yung buong ER na yun, naka-quarantine po siya po 14 days. Sabi niya, baka matagalan pa bago ma-opera si Papa kasi hindi kami palalabasin dito sa area na to. Kaya nung makasabi ko, Lord, nawa, yung 14 days na yan, paikliin mo po yan. Kasi kailangan po ng kapatid ko talagang yung paa niya ma-operahan na. Tunay sabi ko, Lord, pagsubok lang ko, alam ko, kaya natatatag mo ako sa pagsubok na ito. Na kung paano mananalig mananampalataya sa'yo. Kaya sabi ko, kiniklaim ko na Lord na paiksin mo ang quarantine na 14 days na yan. Sabi ko. Kaya sabi ko, Lord, maraming salamat sa patuloy na sa pagtuloy na pagdinggin mo sa aking mga panalangin. Bagamat ako ako'y makasalanan, nagkukulang sa'yo, pero kailanman hindi mo ko pinabayaan. Kaya hindi po ang mga mahal ko sa buhay. Tulad din po sa Banal na Ebanghelyo, alipin din po ako na ating Panginoon na may lingkod sa Kanya. Na hanggat kaya ko po, gusto kong ibigay sa Kanya yung pinaka-the best ko para sa Kanya. Pero tao lang po ako, nagkakasala, nagkukulang. Kaya sabi ko, Lord, tulungan mo ako kung saan ako mahina. Palakasin mo ako na ang mga salita mo, ang mga tungkulin mong inaatang mo sa akin ay magampanan ko na ng ayos sa iyong banal na kalooban. Tunay nga po sa ating Banal na Ebanghelyo din po, sinasabi po dito na pagdating po ng ating Panginoon ay maaari po sa gabi, sa hating gabi o sa madaling araw. Hindi po po ulit siya darating ng maaga, ng maliwanag, kung hindi sa yung oras po siguro ng namamahinga tayo. Diyan pala siya dadating sa oras na yan. Kaya kahit pala sa ating gabi, kailangan po gising din po tayo. Tulad po ng 3 AM covenant po, di ba po? Dati po, nakakapag-3 AM covenant ako. Inaamin po ngayon, hindi na po ako nakakapag-3 AM covenant. Gawa ng
Ewan ko po bakit mula nung lumipat ako sa bahay na yun, parang natulog ko talagang batilaw. Pagdating ng 2 o'clock, kung kailan 2 o'clock na doon ako hinahatak ng pagtulog. Ay kung Lord, bakit gano'n kung kailan malapit na yung oras ng pagdadasal para doon ako nahahatak ng kalabas sa pagtulog. Kaya yun ang hinihiling ko kay Lord na nawa, ibalik niya sa akin yung pagkukovenant ko ng 3 AM covenant. Na nasabi ko nga, diyan yung pinagkaloob ng Panginoon ang trabaho pa sa brother husband ko. Natunay nga hinihiling ko na 3 AM covenant na pinagkaloob naman ng ating Panginoon. Yun nga po kinakatakot ko kasi sabi ko, Lord, hindi na ako nakakapag 3 AM covenant. Baka maupiin mo yung trabaho ng brother husband ko. Kaya sabi ko, Lord, tulungan mo ko na muli ko maibalik sa iyo ang 3 AM covenant ko. Nawa, sa pagkaloob ni Lord sa akin, muli na maibalik ko yung araw na, yung alas 3 sa madaling araw na pagdadasal para sa Kanya. Tunay nga mga kapatid na, kay buti-buti po natin Panginoon. Bilang po mga lingkod niya, mga lipi niya na naglingkod sa Kanya. Tunay nga hindi naman punta niya tayo pinababayaan. Alam po natin na bawat sa atin may mga pagsubok, problema. Pero nandito pa rin po tayo, nakatayo po tayong lahat, diba po? Dahil nandiyan po ang ating Panginoon na hindi niya po tayo pinababayaan, hindi niya po tayo iniiwanan. Sabi din po dito, diba, sa ating banal na ebanghelyo, na kailangan na po lahat tayong gising. Kasi baka bilang pumatok po ang ating Panginoon, hindi po natin siya mapagbuksan ng pintuan. Hindi po natin siya mapapasok sa ating mga tahanan. Tunay nga po, kumakatok po ang ating Panginoon sa ating mga puso. Buksan po natin ito. Tulad po sa mga nakita po ng mga Mama Mary, tunay nga po, hindi po tayo nagpaplano sa mga pupuntahan natin. Kundi si Lord ang nagpaplano yung kabautahan na pupuntahan natin. Nagpupuri, nagpasalamat din po ako kahapon, nakapaghayo po kami ng 3. Kahit po napaka ng schedule ko, napaka-hectic po na schedule ko. Kasi ang usapan po namin ng Sunday, 1:30, magbababa kami ng Mama Mary, 4 po yun. Ngayon, nag-text na naman po yung pamangkin ko, ewan ko bakit ako yung lagi tinasabi ko, bakit ako, may ate naman kami na pwedeng tawagin para mag-intindi. Sabi ko, bakit ako yung laging tinatawag? Sabi ko gano'n. Sabi niya, tita, punta ka po dito sa hospital uli. Ayusin mo ang PhilHealth ni Papa kasi kailangan na daw pong para ma-admit. Punta po ako doon. Tapos 12:50 na, nandun pa po ako. Pang 121 po ako. Anong 12:50 na yun po, nasa 107 pa lang po yung tinatawag. Sabi ko, nakapupo ako, nagdadasal ako, Lord. Sabi ko, hayo po namin na 1:30. Tulungan mo naman po ako na bago mag-1:30, makabalik ako sa bahay. Sabi ko, anong oras na po? 12:50 na po. Sabi ko, gano'n. Konti na yung oras talaga. Tapos nung 107 po, tumawag na po, wala po sila hanggang dumating po na 119, wala po yung mga tinatawag. Sabi ko, Lord, thank you po, 119 na. Dalawa na lang ako na po. 1 o'clock po, nakalabas po ako ng Jose Reyes. Nakauwi po ako sa ating tahanan. Kaya buti-buti pa din. Sabi ko sa mga kasisa ko, ay buti-buti talaga ni Lord. Sabi ko kasi alam niya, hahayon natin 1:30. Sabi ko, Lord, hindi mo naman siguro hahayaang maliit ka pa sa hayo namin. Kaya salamat kay Lord. 1 o'clock po, nakalabas po ako ng Jose Reyes. Pag mag-1:30 po, nakarating na po ako sa aming tahanan. Kaya buti-buti po ka talaga ni Lord na para tumawag ka talaga ng kaimtim sa iyong puso. Talaga tutugunin niya po yun. Kaya maraming salamat po sa ating Panginoon bilang alipin na naglilingkod sa Kanya. Sabi ko nga po hanggang may lakas po ako na kaya kong ibigay sa Kanya. Ipagkakaloob ko po sa Kanya. Salamat po. Ito na po palang umaga po sa ating lahat. Tawagin na po natin ang ating mesahero pong gagamitin po ng ating Panginoon, ang ating pong elder, Brother Tony Douglas. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ay, napatay na. Love.
Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat, Lord, magandang umaga sa iyo, Diyos ng buhay. Banal na Espiritu Santo, kami po ay muli niyang tinawag sa banal mong harapan upang kami ay sama-samang magpuri at magpasalamat sa mga biyayang kinakamtan po ng bawat isa sa amin, ang aming pong kaligtasan, kapayapaan sa aming tahanan, ang kaligtasan ng aming mga mahal sa buhay na iniiwan po namin araw-araw sa aming mga tahanan. Lord, maraming salamat po sa inyong pangangalaga at pagliligtas sa bawat isa sa amin. Binibigyan ninyo kami ng pagkakataon na ilayo kami sa kapahamakan, lalo na po sa panahon ito ng pandemya. Maraming salamat po, Ama. Sadyang napakabuti mo, kahit kami ay araw-araw nagkakasala, kami inyong pinapatawad at kinakalinga sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng iyong anak ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Liranin panay dumating, ikaw lamang o Diyos ang sasambahin. Panginoon ko sa iyo lamang mananatili kailan pa man. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Siya na. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Siya na. Sa nagkakaisang tinig. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Siya na. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa lahat po ng viewers. Maayong buntag, Brother Peter Arais, Pelican City. Maupay nga aga, Engineer Jaime Abasolo, Alin Northern Samar. Magandang umaga, Sister Marilyn Custodio, Batangas City. Di ka nag-aalboroto ang taal. Naimbagabigat yo amin, Sister Renita Pasikulan, Tugigaraw Chapter. Mayak nga Aldo, Sister Easter Acosta Pinida, Karangyan, Tarlac City. Maya pa abaki kungan is viewers. Maya nga Aldo, Santo Tomas, Pampanga, Candaba, Pampanga. Maupay nga aga, Sister Maria Amli, ng Tacloban City. Damo nga salamat ng iyong pagbitahan SGM YouTube channel. Marhay Nubanggi, Sister Pilin San Andres of Canada. Marami pong salamat sa inyong pagpupuri nung linggo. Approve po kayo ng Board of Trustee. Dahil sabi nila, lahat naman daw po galing tayo sa SOC. Amen. Marami pong salamat sa inyo. Sister Ligaya Gallardo, siguro kung nasa Subic pa kayo, naantay na po kayo namin dito. Sana po makadalo kayo. Gayon din po si Sister Carol Marty Andresio. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Cavite Chapter. San Mateo, Montalban. Good morning po. Gayon po sa aming spiritual director, Reverendo Padre Melvin Pasco Castro. Magandang umaga po, Father. At gayon din sa ating mga tagapakinig, tagapanood sa kasalukuyan, mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Ang ating Ebanghelyo po kanina, ito po ay pinamagatang paghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Sa paghihintay ito,
marami tayong mararanasan sapagkat naiinip na tayo. Pero kung ating iisipin, habang hinihintay natin ang pagdating ng ating Panginoon, dapat isa puso natin, isa isip natin ang pagiging produktibo ng ating isip, paggawa, pagkasalita sa pamamagitan ng ating paghihintay. Hindi ipinapayo na sa kainipan ng ating paghihintay, gagawa tayo ng kasalanan. Magiging walang kabuluhan. To make use of your best time na maging produktibo tayo, maging positibo tayo sa lahat ng ating ginagawa. Kung talagang tayo nag-aalay, naglilingkod sa Diyos, gawin natin ang lahat sa kaluluwalhati ng ating Amang nasa sa langit. Ano ba ang dapat gawin ng mga anak ng Diyos na naghihintay? Lagi natin tandaan ang dalawang bagay na dapat nating laging ginagawa. Una, ang paggawa ng mabuti. Pangalawa, ang magmahal sa ating kapwa. Pero, mayroon po ditong mga pahiwati. Tandaan po natin na hindi lahat ng gumagawa ng mabuti masasabi ng mabuti kang tao. Hindi lahat ng nagmamahal ay hindi ibig sabihin na mapagmahal ka ng tao. Bakit? Ang dalawang ito, ang paggawa ng mabuti at ang pagmamahal sa ating kapwa, ay apektado ng ating sariling pag-uugali. Kapag ikaw ay nagmamahal, hindi masabi ikaw mapagmahal na tao. When you do good things, gumagawa ka ng mabuti sa kapwa, hindi ibig sabihin na tinagurian ka ng napakabuting tao. What kung dumating ang punto, ang iyong ugali ang naghahari, ang dalawang ito ay nasisira. Habang tayo naghihintay sa pagbalik ng ating Panginoon, tayo ay nagkakasala. Akala natin ang ating ginagawa, ang ating landas na tinatahak ay tungo sa kaligtasan, ngunit patungo pala sa kapahamakan. Not only to show love, but only to do loving things ang dapat ipakita natin. Hindi ang pamamagitan lamang ng pagmamahal sa tao, kung hindi to do loving things, which is the greatest commandment ng ating Panginoon. Ibigin mo iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Magpagayon pa man, dahil ito ang kanyang itinatagubilin sa atin na magmahal tayo, kasi ang kabanalan ay ang paggawa ng mabuti at ang pagmamahal ng tama sa ating kapwa. Dalawang bagay lang po yan. Hindi na komplikado. Pero bear in mind na pag tayo gumagawa ng mabuti, anong sinasabi ng Roma 7:21? Ang sabi niya doon, at ito ang natuklasan ko. Kung nais kong gumawa ng mabuti, malapit sa akin ang tukso, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bakit ka kung nag-iisip ka na gumawa ng mabuti, malapit sa iyo ang tukso? Sapagkat nandiyan ang Diablo. Okay. Kung nariyan ang Diablo, asahan mo ang pagkakaroon natin ng pagkukumit natin ng mga kasalanan. Sapagkat ayaw ng Diablo na makagawa ka ng mabuti. Ayaw ng Diablo na magmahal ka ng tama sa kapwa mo. Kailangan may kaaway mo. Tandaan, sa pamamagitan ng dalawang ito na ibinabahagi ng ating gospel ngayon,
Kung isipin natin ang ating sarili, kung kaaway natin ang ating kapitbahay, kaaway mo ang anak mo, kaaway mo ang balai mo, o kaaway mo ang brother at sister mo sa community, aba, ang problema ay wala na doon sa kanila, nasa iyong sarili na yon. Amen? Kasi hindi na yung pangkaraniwan. Pag lahat na lang nasa paligid mo, kaaway mo, there is no love. Hindi ka sumusunod sa kalooban ni Jesus. Imsuro ni Jesus, dagiti adalanap no kasanoti agkarara. Tinuturo ng Diyos, sinuturo ni Jesus, na lahat tayo ay magdasal manalangin upang makamit natin ang mga bagay na ito. Sino ang kanyang sinasabihan ito? Na insuro ni Jesus, dagiti adalana no kasanoti agkarara, ay yaong mga anak ng Diyos. Ito po ang topic natin ngayon. Pinamagatan, sino ang mga anak ng Diyos? Ang karaniwang paniniwala ng marami, lahat tayo ay mga anak ng Diyos dahil silang lahat ay kanyang nilalang. Ngunit ang hindi nila alam, nang magkasala ang mga tao ay itinakwil sila ng Diyos bilang mga anak niya. Ganito ang pahayag ng Biblia. Sila'y nagpakasama dahil dito di sila marapat tawaging anak. Isang lapastangan at balakyot ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yan po ang mababasa natin sa Deuteronomy 32:5. Dahil dito, kaya pinauna na natin kanina yung dalawang bagay. Habang tayo naihilig sa paghihintay, pagdating ng ating Panginoong sa Kristo, second coming, para sa paghukom, marami sa atin ang naiinis, lahat nakakagawa ng pagkakasala. Kaya kung noon tayo nilalang niya at itinuring tayo ng mga anak ng Diyos, sa pagkainip ng ating paghihintay na ito, nagkakamit tayo ng kasalanan, tayo nagkakasala, itinakwil tayo bilang mga anak niya. Kanina tayong anak ngayon pag itinakwil tayo. Diba? Masama pakinggan. Dahil sa pagkainip mo, wala kang pasensya, hindi ka marunong mag-control sa iyong sarili, hindi matatawag na anak ka na yon ng Diyos. Itinakwil ka raw. So ano ang gagawin natin? Hindi lamang nawala ang kanilang karapatan sa pagiging anak ng Diyos, kundi sila itinuring ng Diyos na kanyang mga kaaway. O paano yun kung kaaway ka na ng Diyos? Mas lalo nang mapanganib ang ating tinatahak. So feeling natin dahil naglilingkod tayo sa Diyos, tayo gumagawa ng mabuti, tayo nagmamalaman sa ating kapwa, ay nasa layunin na tayo ng kaligtasan upang makamit natin ang buhay na walang hanggan. Ngunit sa pamamagitan sa nakapaloob dito, yung dalawang binabanggit ko kanina, na hindi lahat ang gumagawa ng mabuti, masasabi mong mabuting tao, at hindi lahat ang nagmamahal, masasabi mong mapagmahal na tao. Dahil sa pag-uugali niya siyang sumisira nito. Sino ang nariyan sa loob ng pag-uugali? Ayaan mismong tumutokso sa iyo na binabanggit natin kanina sa Roma chapter 7 verse 21. Colossus chapter 1, 21. Sabi niya rito, at kayo ng nakaraang panahon ay nangahihiwalay at mga kaaway ng inyong pag-iisip sa inyong mga gawang masasama, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So ito yung mga bagay habang tayo naghihintay sa pagdating ng ating Panginoon. Sabi ng ibang sekta, ito raw ang rapture, ito raw ay paghukom, pagbalik ng Panginoon sa Kristo, tayo nakukumit natin itong kasalanan na ito dahil minsan nakagawa ka ng kasalanan, pinatawad ka naman. Wala naman nangyari sa iyo o maging sa iyong mahal sa buhay. Kaya gagawa ka ulit dahil okay lang naman pala. Pero hindi mo alam na ang lahat ng kasalanan na gawa natin, ito ay nakatala sa aklat ng buhay. Pagdating ng panahon,
magsusulit tayo bawat isa sa atin kung ano ang ating nagawa, mabuti ba o masama. Malalaman natin lahat. Alam ng Diyos ang lahat ng yan, sapagkat sinasabi ng ating Panginoon sa Mateo 7:21-23, anong sabi ng Diyos? Sabi na rito, ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila, at sumusunod sa akin. Ano pala yun? Juan pala yun, Juan. Ang sinabi ko, Matthew 7:21-23, sabi niya dito, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na sa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag ng mga mensahe mula sa Diyos, nagpalayas ng mga demonyo, at gumawa ng mga himala sa inyong pangalan? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So ito ngayon, yung paliwanag doon sa sinasabi natin kanina, na kung talaga tayo mga anak ng Diyos, ano pang na-expect sa isang anak ng Diyos, gagawa ka ng mabuti. Ano pa? Nagmamahal ka sa iyong kapwa. Mahalin mo yung kapwa. Ayon sa kanyang iniutos, yung dalawang kautosan na yun, ang naging summary ng 10 Commandments. So, dahil sinasabi yung mahal ko ang Diyos, ako'y magmabuti, gumawa ko ng mabuti, nagbigay ako, tumulong ako doon sa aking kapwa na nangangailangan. Pero pagdating sa pag-uugali mo, pag medyo nakagalit mo yung tinutulungan mo, susumbatan mo na ngayon yun. Ang iyong mabuti, naging masama na. Imbis na ang layunin ay patungo sa kabanalan, kaligtasan, napunta ka ngayon sa kapahamakan. Amen? Sa maliwanag, sinasabi niya dito na hindi ko kayo nakikilala. Bagamat sinasabi nila dito, hindi po ba kami nagpahayag ng mga mensahe na mula sa Diyos? Kami ay nagpalay sa mga demonyo at ginawa namin ang mga himala sa inyong pangalan. Ito yung verse na nakakatakot. Dahil minsan, o hindi lang minsan, tayo mismo na nakapaloob ngayon dito sa paglilingkod sa Diyos, kung ito pa rin ang ating pag-uugali, ay malamang na hindi tayo nakakatiyak sa ating patutunguhan. Sapagkat sasabihin ng Diyos pala, hindi ko kayo nakikilala. Bakit hindi nakikilala? Sapagkat sinasabi niya, ang mga anak ko ay yaong sumusunod at nakikinig sa aking mga kautusan. Hindi naman sinabing nakikinig lang, okay na yon. Nakikinig at sumusunod. Pag hindi ka, nakinig ka lang, hindi mo naman sinunod, ay hindi ka anak ng Diyos. Ano sasabihin niya? Lumayo kayo sa akin, mga lahing ulupong. Pero yung gumagawa ng matuwid, sasabihin niya, halik kayo sa aking kanan at tumuloy kayo sa kaharian ng aking Ama na sa langit. Manahin ninyo ang kahariang inilaan sa inyo ng Diyos noon paman. Kayong manasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga lahing Satanas. Papunta kayo sa naglalagablab na asupre. Yun ang sasabihin niya. Kaya mapapansin natin, ng isang araw, yung mga alagad mismo nagtatalo-talo kung sino ang uupo sa kanan at kung sino ang uupo sa kaliwa. Sabi ng Panginoon, wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang uupo sa kanan at kung sino ang uupo sa kaliwa. Bakit sinabi niya yun? Sapagkat ang pag-upo sa kanan at ang pag-upo sa kaliwa ay depende yaong sa iyong paggawa ng mabuti at sa iyong pagmamahal sa iyong kapwa. Doon na uuwi sa greatest commandment ng ating Panginoon. Ngayon kung nagkaligtaan, nakagawa naman akong mabuti, nagsimba naman ako, naglulumuhod pa nga ako mula pintuan hanggang altar, pinagkinaan yun ang tuhod ko. Ginawa ko na lahat ng mabuti ko. Ngunit ito ay hindi sapat. Bakit? Pag umuspong yung ugali mo, na tinatago-tago mo, na ayaw mong bitawan ang talikalang nakagapo sa iyo, hindi ka nakakatiyak kung saan ka paroroon. Kung nais mong magawa mga bagay na ito,
putulin mo yung talikalang nakagapos sa iyong puso na siyang nagpaparungi sa iyong buong pagkatao. Amen? Tandaan po natin na dapat tayo mismo ay magkaroon lagi tayo ng pagsusuri sa ating sarili. Mateo 25:23. Sabi rito, kaya maging mapanuri at laging handa upang kayo'y muling, upang sa kanyang muling pagdating ay buong galak ninyong sasabihin sa atin, mabuti, mabait at matapat na katulong, halikayo't makibahagi sa kaligayahan ng inyong Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat. Okay? So lagi na i-examine natin yung ating sarili. Ano bang ginawa ko kahapon? Ano bang ginawa ko nung isang linggo? Ano bang ginawa ko kagabi? Ano bang ginawa ko kanina paggising? Lagi natin suriin ito dahil kung hindi ka magsusuri, hindi ka magiging handa sa lahat ng bagay nito. Madali kang magugupo ng kasalanan, ng tiyablo na nariyang bumubulong-bulong sa iyong puso. Gawin mo ito, awayin mo yan sapagkat yan ang tatakbo para sa iyo. Hello? Hi. May tao ba natira dyan? Mukhang umuwi na lahat. Pinapaliwanag lang po natin para huwag naman pong masayang ang ating mga sakripisyong ito. Sapagkat kung anak tayo ng Diyos, makita sa iyong diwa, pananalita, pagkilos at paggawa kung ano ang mga kategorya ng isang tinatawag na anak ng Diyos. Amen? Juan chapter 1 verse 12. Sabi niya rito, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan niyang maging anak ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dito maraming sumasabit dito. May mga 2 sikta yata kung alam, o 3 sikta na nagsalita na pag tinanggap mo si Kristo, na iyong tagapagligtas, sure ball ka na. Ganon ba yun? Madaling sabi, tinatanggap kita. Pero labas naman sa kabilang tainga. Nagagaling sa bibig, hindi nagagaling sa puso. Ang pagtanggap sa kay sa Kristo. Sumasampalataya naman po. Oo, madaling sumampalataya. Dahil ang pagpatanggap at pagsumampalataya ka, ano ang dapat nang mabasihan? Yaong paggawa ng mabuti at ang pagmamahal sa iyong kapwa. Tandaan, anong requirement sa dalawang iyon? Hindi lahat ng gumagawa ng mabuti ay mabuting tao at hindi ang lahat na nagmamahal, masabi natin, loving person niya. Palakpakan natin ng Diyos. Mahirap maging faking, alam ng Diyos ang totoo at hindi. Amen? John chapter 10 verse 9. Sabi niya, ako ang pintuan, ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Pagpasok niya at papasok siya at lalabas ang makatagpo ng pastulan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mayroon dito nakakatawa, mayroon ibang mga sikta nagsasabi, pumasok kayo sa iglesia, ganon. Hindi po ganon ang sinasabing Biblia. Pumasok kayo sa iglesia ng Diyos. Pag pumasok ka doon, kaya sinasabi nila, pag hindi kayo pumasok sa amin, hindi kayo maliligtas, kami lang. Ito, Diyos mio. Kung si Jesus din niya tanggap na Diyos, maliligtas pa tayo doon. Tao lang pala naman si Jesus, maliligtas ka roon. Diba? Dahil dito, mismo si San Juan ang nagsasabi nito, sabi ni Jesus, ako ang pintuan. Ano ang pintuan? Yaong pinapasukan ng lahat ng tumanggap sa Kanya at sumasampalataya sa anak ng Diyos. Anong pintuan ang pinasukan mo? Pintuan ng palengke? Pintuan ng kung ano-ano? Dapat alam natin kung anong pintuan ang iyong pupuntahan, ang iyong pinasukan. Pag pumasok ka sa kawan ng Diyos,
dapat anak ka na ng Diyos at ano ang mga requirements na lagi mong tatandaan upang manatili kang anak ng Diyos. Diba? Sapagkat ang pintuan na iyon na ating binabanggit dito, yun daw ay dinaraanan ng marami. Ngunit, iilan ang naliligtas. Lahat nagkandarapan, nag-uuna-una makarating doon sa pintuan na yon. Pero bandang huli, wala pa yatang 10% ang nagtagumpay. Bakit? Sa paghihintay sa pagbabalik ng Diyos, nag-commit sila ng mas marami pang pagkakasala dahil sa kanilang pagkainip. Dahil hindi sila nakinig at hindi sila tumutupad sa mga salita ng Diyos. Tandaan po natin sa John chapter 10 verse 7, sabi niya rito, kaya't sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ako nga ang pintuan dinaraanan ng mga tupa, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So kung hindi mananatili sa iyo si Kristo, tinanggap mo lang na tagapagligtas mo, ngunit nakakalimutan mo sa lahat ng iyong mga pagkilos at paggawa, sa pananalita at pag-iisip, marumi laging pag-iisip mo, lagi ka naghihinala, palagay mo, nandoon ka sa pintuan na yon. O nasa pintuan ka ng Hades. Pero kung itatanim mo sa puso mo, dito mo ilalagay, hindi dito sa bibig, ito'y maaaring mapigilan mga iyong gagawin sapagkat Christ-centered ka na pagkatao. Eh ngayon kung hindi ka Christ-centered, pinakaharihan ka lagi ng kasalanan. Amen? Amen. So nawa, tandaan po lagi natin ang mga sinasabi sa requirement ng dalawang bagay na ito na para tayo ay makagawa. Paano tayo maging anak ng Diyos? Tayo ay gumawa ng mabuti. At pangalawa, magmahal sa kapwa. At anong requirements? Hindi lahat ng gumagawa ng mabuti ay mabuting tao at hindi lahat ng nagmamahal ay loving person. Baka fake yan. Ha? Tandaan po natin yan. Kaya sinabi kanina sa Mateo 25:23, kaya nga maging mapanuri at laging handa. Examine whatever you do, kung sinong kasama mo, sinong kasama mo, baka naman niyan ay hindi totoo. Amen? Amen. Tandaan, wala sa araw ng pagsusulit, walang maitatago sa ating nagawa, mabuti man o masama. John chapter 10, 26-27. Ngunit, ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa at nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So sabi niya dito, nakinig na kayo, samampalataya na kayo, bakit ayaw pa rin ninyong maniwala? Kung kayo hindi kayo naniniwala, hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Kambing pala kayo. Diba? Sapagkat kung sumusunod tayo, sumasampalataya, tumatanggap tayo, dapat pinapakinggan natin ang mga salita niya at ginagawa natin kung ano ang mga diwa nito na ating mga napakinggan. Hindi yung napakinggan mo lang, pag tayo mo sa kinaupuan mo, wala mang natira kahit isa. Anak ka kaya ng tupa noon? Kabilang ka sa mga tupa? Anak ka ba ng Diyos? Hindi. Sapagkat ang mga bagay nito na ating tinatalakay upang masabing tayo nga ay anak ng Diyos, dapat makita lagi sa atin sapagkat ang diwa ng anak ng Diyos, kung kahit man tayo, kung ano ang pag-uugali ng ating anak, dapat ito po'y ang nakikita ng anak sa magulang ay kanya rin itong minamana. Sapagkat yan ang nakikita niya. Katulad tayo, kung talagang tinuturing natin ang Diyos na talagang ating Ama at tayo kanyang mga anak, abay kung banal yun, dapat magpakabanal din tayo. Amen?
Sapagkat sinasabi kanina sa Colosas na binanggit natin sa 1:21, sabi dito po sa Hebreo 10:27, sabi niya dito, kundi isang kakilakilabot na napaghihintay sa paghukom ang isang kabangisan ng apoy ang lalamon sa mga kaaway ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So dito mismo, maliwanag po ang kanyang sinasabi, hindi naman sa nananakot. Sinasabi lang niya dito na kundi ang aabutin ng mga kaaway ng Diyos ay ang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom ang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway ng Diyos. So kung ayaw mong mapabilang na kaaway ng Diyos, bitawan mo na yung talikalang nakagapos sa iyo na siyang naghahari lagi sa iyong pagbuong pagkatao. At dahil iyon mismo ang magbubulit sa iyo sa impyerno sa pagdating ng panahon. Handa. Para sa mga tuklaw. Hindi dapat mawalan ng pag-asa ang sinuman sapagkat bagamat ang mga tao ay tinakwil ng Diyos bilang kanyang mga anak, ay nagbigay naman siya ng pagkakataon upang sila ay muling magkaroon ng karapatan maging anak niya. Tamo, may chance pa, may pag-asa pa pala naman. Gagawa ulit ako ng kasalanan mamaya. May pag-asa pala naman eh. O ito, sabi niya rito, dapat ang lahat sa kanya tumanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging anak ng Diyos sa makatuwid bagay na mga nagsasampalataya sa kanyang pangalan. Diba? So kung ganon, binigyan pala tayo ng pagkakataon para muli tayo makabalik. Paano makapanumbalik bilang anak ng Diyos? Ano ba ang dapat natin gawin? Tagsisihan ang mga kasalanan, ikumpasar, at taligdan ng lahat na yun, yung talikalang nakagapos sa atin. Hanggat hindi natin pinuputol ang talikalang na ito, mananatili tayo nagkakasala at nagkakasala, sapagkat iyon ang nakagapos sa atin. Kung nais nating makalaya, sinasabi nga, ang sino mang nais sumunod sa akin, kalimutan ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Amen. Upang ang tao ay muling magkaroon ng karapatan, sinabi niya doon, na tayo po ay dapat tanggapin at sampalatayanan ang pangalan ng Panginoong Kristo. Sa kasalukuyan, maraming tagapangaral, lalo na mga pangkati na tinatawag natin mga evangelist o kaya protestante, na bagamat tamang ipagdiinan na tanggapin si Jesus o accept si Jesus. Marinig sa mga kanto-kanto, nandiyan sila, tanggapin si Kristo na yung personal na tagapagligtas, your personal Savior, okay, tanggapin. Pagtalikod, hindi naman pala tinanggap, naiwan din doon kung saan siya nakatayo. Paano? Dahil hindi makita sa iyong diwa, sa iyong pagkatao, sa iyong pananalita, sa iyong kilos, sa iyong pag-iisip, ang tunay na diwa ng paggawa ng mabuti at pagmamahal sa ating kapwa. Amen. Kaya binasa po natin kanina, dapat po natin doon sa John chapter 10 verse 26-27, yun po ang ating mga pinagdidiinan doon upang maunawaan natin na hindi lang ang pagtanggap ng Kristo ang siya magbibigay sa atin ng assurance ng kaligtasan at makamit natin ang buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Kaya ang pag sinasabi, ang sino mang pumasok sa pintuan, pag pumasok ka doon, magpasakop ka kung anong mayroon doon. Hindi yung mayroon tayong sariling version ng pagpasok sa pintuan. Mayroong mga tao tayong makikilala na ang kanilang pagtuturo, ang tinatawag po natin dito, sinabi ko ng isang linggo, yung sugar-coated na preaching type. Ano itong sugar-coated? Ito pinipili lamang nila yung verse na makabubuti para sa kanila, pero pagtatamaan na sila, umiiwas sila, nilalaktawan nila yon.
Dahil ayaw nilang tamaan sila, kailangan ang mabuti lamang para sa kanila ang kanilang dapat na marinig. Ang tawag po dito ay sugar-coated na preaching. Ano nga ba ito? Sapagkat mayroon silang religious interest. Mayroon silang pinangangalagaan na relihiyon para makaakay ng tao. Paano yun? Kung puro mabuti lamang ang iyong sasabihin, lahat naman tayo nagkasala. Wala naman sa atin itong perfecto na walang bahid na kasalanan. Ang bawat isa sa atin, saan ngayon tutungo yung sinasabi mong sugar-coated na pangangaral? Tandaan po natin na ang katagumpayan ng pangangaral ay hindi sa salita, hindi sa salita ng Diyos. Ang kabiguan nito ay hindi sa salita ng Diyos, kung hindi sa tao mismong nagpapahayag nito, sa taong nagsasalita nito. Amen. Tandaan po natin lagi yan. Pag may napapakinggan kayong nangangaral, namnamin ninyong kanyang sinasabi. Kung patungkol lamang yan sa kanilang relihiyon, kabutihan ng kanilang relihiyon, kabutihan ng kanilang sarili, lumayo na kayo roon. Dahil kung matatanda ninyo kung saan tayo nagmula, ganon kalupit magsalita si Brother Tim. Pag tumalab naman sa iyo, talagang susunod ka. Hindi pinipili ang salita sa talata ng Biblia. Titamaan ka, masaktan ka, sasabihin ni Brother Tim yun. Yan ang tatag ng radical preaching, hindi sugar-coated preaching. See? Mapait man yan, matamis, iinumin ng tao yan. Ang taong tumatanggap at sumasampalataya sa Diyos, lahat yun ay kanyang tatanggapin. Wala siyang iiwasan. Sapagkat kung ang maririnig mo lamang ay ayaong matatamis lamang, paano maitutuwid yung mali natin sa buhay na siyang nagpaparumi sa atin? Paano sa araw ng pagsusulit? Sasabihin ba ng Diyos, ay ito, hindi ko na lang sasabihin sa'yo, ililihim ko na lang yan. Walang ganon ng katuruan ang doktrina ng ating pananampalataya. Sabi niya, ihahayag ang lahat. Lahat yun. Kaya nga mismo, nung linggo, sabi ni yung ating elder, sabi niya, kaya ako nang umpisa kung saan sa obispo, dahil bakit sa obispo? Nagkaroon siya ng kasalanan na mas mabigat. Ano yun? Paglalaglag. Sapagkat ang mga obispo ka lamang dapat mag-umpisa pag ganun kabigat ang iyong kasalanan. Obispo ka lang po pwede. So dapat natin tandaan na sinasabi nga natin pa ulit-ulit, kung wala din lang tayong pagpipilian, kung bibigyan ka ng pagpipilian sa ngayon, piliin mong mabuti. Kung wala ka na talagang pagpipilian, kung ano man yung binigay sa pagmamili ka dito, kung wala kang pagpipilian, gumawa ka na lang ng mabuti. Amen? Amen. Kahit paano, pag gumawa ka na lang mabuti, kung nagkasala ka man doon sa paggawa mo ng mabuti, at least magaan lang. Hindi mortal na kasalanan. Hindi ka nagsinungaling. Pero kung nagsinungaling ka, kabilang ka doon sa maparusahan sa naglalagablab na apoy. Tandaan natin, ultimo yung nagsasabi. Magsabi sa kapatid ko na J-E-G-O, U-L-O-N. Anong nakalagay sa Biblia? Ihahagis na naglagablab na asopre. Yun palang mga salita na yun. Minsan ginagawa nating katatawanan. Minsan ginagawang expression na lamang, lalo na yung ating mga anak. Kadahil naririnig nila sa ating mga magulang, sa kanilang mga magulang, ginagaya naman nila yun dahil akala nila tama. Kaya kung ano ang naging pabigat, ano ang kasalanan, ano ang kaparusahan sa atin sa mga kasalanan ginagawa natin, ay namamana ng mga anak. Sapagkat kung ano ang ginagawa ng magulang, yun din ang gagawin ng mga anak. So kung ano ang naging kasakitan ng magulang, yun din ang magiging kasakitan ng kanilang anak. Yung po sa kanya, generational curse. Sumpa sa ating lahi. Sino saan ang galing sumpa? Sa inyong sarili. Dahil kayo ang gumagawa.
hindi maputol-putol ang sumpa na yan sapagkat piling ng iyong mga apo, minana ko ito sa lola ko. Minana ko ito sa lolo ko. Kaya tama itong ginagawa ko. Ito ang itinuro sa akin. Kaya kung nandito sa inyo ang iba na napapakinig, nung tinapik natin yung paano paputulin yung generational course, siguro maalaala niyo sinasabi ko ngayon. May kapitbahay ako, dumating ako doon, ang ginamatay, cancer. Ay ginamatay ng anak, cancer din. Ay ginamatay ng apo, ganun din. Bakit nagpalipat-lipat sabi nila, namamana kasi yan. Tama. Paano namana? Yung lumalabas sa bibig mo, mamana, hindi naman nakikinig ng mga anak mo at mga apo mo. Tama yung namana-mana. Pero subukan mong baguhin ang lahat. Bitawan mo yung tanikala na nagpaparumi, nakagapos sa iyo. Anong sabi ng Diyos? Isa lang sa inyo ang maglingkod sa inyong lahi, sa inyong pamilya. Pagpapalain ko hanggang ika-4 na saling lahi. Puputulin ko. Pero kung sadyang masyasya bonto, aling nga po rin sumunod, wala, mananatili kayo doon sa kumunoy. Diba? Kung sadyang napakatigas ang ating ulo, pumanda ka maglangoy doon sa kumunoy na yon. Diyos na mismo may sabi niyan, papalain ko ang inyong pagkasakripisyo araw-araw na nandito kayo, hindi lang yan para sa inyo, kung hindi sa inyong pamilya, sa inyong mga anak, at sa inyong mga apo, hanggang sa apo sa tuhod. Dahil ipinangako ng Diyos yan, dahil ang Biblia mula sa Lumang Tipan hanggang New Testament, there were 3,753 na mga pangako ang Diyos na isinulat dito. Bakit ang tao nagkakasala pa rin? Dahil hindi nila tinatandaan ang ipinangako ng Diyos. Amen. First John chapter 3 verse 1. Sabi na dito, ang pagiging anak ng Diyos ay malaking pag-ibig at pagpapalalang sa pagpapalang ipinagkaloob sa mga paanib ng iglesia. Sabi niya, masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo mga tawag ng mga anak ng Diyos. Tayo ay gayon nga. Dahil dito, hindi tayo nakikilala sa sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikilala nito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So, mayroong ibinigay ang isang pagpapala sa bawat isa sa atin, lalo na kayo mga tinawag na narito ngayon. Bakit kayo napabilang? Bakit kayo binigyan ng tungkulin dito? Sapagkat ang Diyos ang tumawag sa inyo, hindi po kung sino-sino dyan. Ang Espiritu ng Diyos ang nagsogo, nagtawagin mo sa gatong pangalan upang maglingkod, magkaroon ng gawain dito upang siya ay tumupad. Hindi po ako ang tumawag, hindi si Brother Sindong, hindi rin pa kung sino dyan, ngunit Diyos, Espiritu ng Diyos ang tumawag, humirang sa inyo. Amen. Kaya kung kayo hinirang, ano bang dapat nyo gawin? Sabi niya, magpakabanal kayo, sapagkat ang tumawag sa inyo ay banal. Hindi sinabing magpakarumi kayo, sapagkat ang tumawag sa inyo ay banal. Magkalaban po lalo yun. Di oobram po ganun. So paano man yung ating mga sakripisyo, kaya na sinasabi, kung nakagawa man tayo mabuti, huwag natin tanawin yun, huwag natin isipin na ginawa ka ng mabuti, in-expect, gagawan ka rin ng mas mabuti, papabalik sa'yo. Do not expect in return pag gumawa ka ng mabuti. Dahil kung ito ang nasa isip mo, lagi mo isusumbat yan. Hello? Hi. Kung ginawa mo, kalimutan mo yun. Ang award yan hindi dito sa lupa na sa langit. Ang balik sa inyo. Minsan, bakit kung minsan tayo nagigipit? Piling natin wala na tayong pag-asa. Biglang may dadating tutulong sa iyo. Sinong humipulong sa akala mo? Dahil sabi niya,
hindi kita iiwan at hindi pababayaan. Yun ang pinangako ng Diyos. So sa pagkainip natin, sa paghihintay sa pagdating ng Panginoon, sa kanyang pagbabalik para sa pagsusulit, huwag nating kainipan yun kung di magpatuloy tayo, magmahal sa ating baba, magpaalaga, gumawa tayo ng kabutihan. Sapagkat hindi ang kapitbahay mo, hindi ang kabrother mo, hindi ang kasister mo mag-aani kung hindi ikaw mismo na ikaw ang nagtanim, sapagkat sinasabi niya, kung anong itinanim ay siyang iyong aanihin. So kung nagtanim ka ng mabuti, naging matapat ka, sabi niya ganyan, naging magbait, matapat, na lingkod ng Diyos, halik kayo, makisalo kayo sa kagalakan ng inyong amang nasa langit. Eh kung sabi niyo, hindi ka kasali dito, lumayo ka sa akin, hindi kita nakikilala, masakit naman yun. So kung nandito sa ibuusan na natin yung lahat ng bagay na yan, huwag na natin isipin pa na 40 ginawa ko, napapagod na ako, hirap na ako, tapos ganito na ako minsan, lahat na nakakagawa ka na ng pagkakasala dahil pinipilit natin. Now if you feel tired, walang makikialam sa'yo, karapatan mo magpahinga, karapatan mong umupo, karapatan mong mahiga kung nais natin. Amen? Amen. Sapagkat sinasabi, kakilakilabot ang sasapitin ng pagmumula ng ikatitisod ng ninuman. Kung ikaw pinagmumula ng pagkatisod ng kapwa mo, mas mabigat ang pasanin mo kaysa sa taong natisod mo. Amen? Sinasabi dito sa Roma 8:16-18, sabi niya rito, ang Espiritu rin ang nagpatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. At kung mga anak ay tagapagmana at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayon ay makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo lumuwalhati namang kasama niya ang salita ng Diyos. So kung anak ka ng Diyos, handa tayong magtiis lahat ng bagay na ito. Hindi lang ikaw nahihirapan, hindi isa, dalawa, lahat ay nahihirapan. Kaya sinasabi ko kanina, kung sa ating pagkasakripisyo, pag-aalay dito, lahat ng voluntaryong gawain natin, kung tayo napapagod na karapatan mo magpahinga, walang magigialam sa'yo. Ang liwanag niya, basahin niyo sa Roma 8:16-18. Iniuutos po ng Diyos niya. Kaya makikita, pansin ninyo dito, ultimo dito, makikita kayo dito parang walang namamahala. Dahil ang Diyos ang tagapangasiwa sa templong ito, hindi po tao. Ang salita ng palakpakan natin. Huwag nating isipin, ikaw manager dito. Andito siya. Kikilabutan ka pa niyan. Pag kumakanta ka, o kaya kahit nandun ako, pag nag-umpisa ng gawain, kinikilabutan niya ako doon. Ang layo ko na kayo. Siya ang namamahala sa kawan ng Diyos. Ano yon? Gawa chapter 20, verse 28. Sabi niya dito, ingatan ninyo ang inyong sarili at buong kawan, sapagkat sila'y inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa mamagitan ng kanyang dugo ng kanyang anak, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So ito yung sinasabi ko dito. Minsan mapapansin ninyo, bakit parang walang manager dito? Sapagkat siya ang manager dito, hindi tao. Kung mayroon mang mag-utos, magpahiwatig, pag-isip sa inyo na itong gawin ninyo, ito ang gagawin natin. Kaya nung Lunes ng first Monday ng October, ano bang ating nakuha mensahe? Ang sabi roon, ang iba sa inyo nakakaligtaan na ang pagpapahalaga sa pagdalo ng banal na Eucharistia. Kaya ang iba sa inyo mahihina na, masakitin na, at ang iba sa inyo namatay na. Nakakilabot yung mensahe yun. Bakit?
Sapagkat hindi na natin kinakalimutan natin itong Gawa chapter 20 verse 28 na sinasabi niya, pangalagaan ninyong inyong kawan, ang inyong sarili, sapagkat inilagay kayo ng banal na espiritu sa kanyang pangangalaga. Hindi kung sinong manager dito. Kita nyo, di mo si brother sa inyong hindi kumikibo. Hello? Narin pa ba kayo? Mukha naman nagsimuwi na. Umuwi na ba? Ikalawang Pedro 3:13. Sabi niya dito, ngunit ayon sa kanyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa, ang tinatahanan ng katwiran, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So if you pursue, tingnan mo sa iyong sarili, sa iyong mata kung malayo ang iyong tinatanaw. Dahil sa ipinangako ng sa bagong tahanan, bagong lupa. Hindi dito sa lupa ang tahanan mo ng mga nilalang ng Diyos, ang mga anak ng Diyos, ay hindi tayo ginawa para sa lupa, tayo ginawa ng Diyos para sa langit. Tandaan sa makapahayag, sinasabi na sa chapter 20, sabi, no one enters in heaven who is unclean. Walang makapapasok sa kaharian ng langit ang may natitira pang kasalanan. Kaya dapat tubusin ang kasalanan hanggang sa kauli-hulihang sintimo. Nasa Biblia po yun. Ang ganda nito mga pinapahayag ngayon. Sa sinasabi ito na, ngunit ayon sa kanyang pangako, ang naghihintay ng bagong langit. Sino yung mga naghihintay? Yaong mga anak ng Diyos. Sino dapat habang naghihintay mga anak ng Diyos? Ano ang kanyang sinasabi? Gumawa ng mabuti. Magmahal kayo sa inyong kapwa. Di ba lang sinabi na, magkasala ka lagi at awayin mo iyong kapwa. Amen? Ikalawang Pedro 3:13 po yan. Tandaan po natin, if we are really willing to sacrifice, deny yourself. Kung ano man mayroon tayo, marunong ka man, magaling ka man ng preacher, magaling kang tagapangasiwa, ipaubaya mo sa Diyos kung tunay ngang magaling tayo. Siguro galitan niyo yun, siguro ganun yun, taas ng boses. Patawad po, hindi naman po. Revelation chapter 21 verse 1 to 4. Ano po, summary na lang po. Sabi niya dito, kailan tatamasain ng mga anak ng Diyos ang maligayang buhay sa bayan na banal. Sa pagbabalik ni Panginoong Kristo ayon sa payag ni San Pablo, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Malinaw po yun. We are the citizens of the world. Hindi tayo citizen dito sa lupa. Sapagkat, bakit sinasabi na tayo citizen ng langit? Sapagkat ang may likha sa atin ay taga-langit, hindi taga-lupa. Kaya kung ano man yung ating pagkatao, pangalagaan natin ito dahil hindi ito katulad ng bagay na makalupa na naglulublog sa lusa araw-araw na pamumuhay. Hanggat maaari, iangat natin yung ating sarili to the extent na tayo ay makaiwas sa mga bagay na nagpaparumi sa iyong puso higit lalo nang sumusunog sa iyong kaluluwa. Para masyado silang seryoso. Wag naman masyado. Filipos 3:20-21. Sabi dito, nang siya'y magbabago ng katawan sa ating, siya'y magbabago ng ating katawan at pagpakumbaba upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian ayon sa paggawa na maipagpapasuko niya sa lahat ng bagay sa kanya, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sapagkat sa bagay nito, sinasabi, itinuturing ng mga anak ng Diyos na ang kanilang pagkamamamayan ay hindi rito sa lupa kung hindi nasa langit. Matyaga nilang hinihintay ang pagbabalik ng Panginoong Kristo sapagkat nalalaman
nalalaman nila na ang araw na iyon, babaguhin ang kanilang katawan na may kasiraan at may kamatayan at maging katulad ng katawan ng Panginoon na maluwalhati ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaya nga sinasabi sa atin dito, yung Ibanghilyo na may katanungan doon sa naging asawa ng isang babae, magkakapatid. Kaya ang tanong nila doon, sino magiging tunay na asawa pagdating sa langit, di ba? Yung panganay namatay, naging asawa naman nung balo yung ikalawa, namatay ulit yung pangalawa, naging asawa rin kasunod. So ang tanong nila, dahil gusto nilang hanapan si Kristo ng pagkakamali, tanong nila, sino ang legal na asawa doon sa langit? So anong sabi dito? Sapagkat pag tayo iniakit sa langit, ang katawan natin babaguhin, tayo magiging katulad ng mga anghel. Wala kang asawa doon, wala ka ng kamag-anak, wala kang kalahi doon. Ngunit makikilala mo kung sinong asawa mo, sino ang iyong mga anak. Pero anghel na ang ating pagkatao ron. Sapagkat binago ng ating katawang lupang ito, hindi na katulad ng ngayon na narito tayo sa lupa. Sapagkat tayo ay tinatawag niyang mamamayan na ng langit, hindi mamamayan ng lupa. Amen. Tandaan po natin na sinabi ko kanina yung sa Pahayag chapter 20 verse 28 at di ko matanda masyado, na walang makapapasok sa kaharian ng Diyos na mayroong karunihan. No one enters the kingdom of heaven who is unclean. Amen? Amen. So ang ating pangasapa dito ay ang 1 Corinto 15, 52 hanggang 54. Ito po ay sumari na lamang. Itinuturing ang anak ng Diyos ng kanilang pagmamayan sapagkat sinasabi dito na ang magiging katulad ng katawan, ito ay ang dahilan kung bakit ang pagtamo ng karapatan na maging anak ng Diyos ay isang napakadakilang kaloob at pagpapala na mula sa Kanya. Sumari lang po yun. So kung itong mga bagay ang ating pinaghahawakan upang manatili tayong tawagin na anak ng Diyos, dapat po tayo ay magiging maingat sa lahat ng ating mga pagkilos, sa ating mga paggawa, sapagkat anak na tayo ng Diyos, hindi tayo anak ng Diablo. Ang karaniwan na paniniwala kasi natin ay taliwas po doon sa ating mga ikinikilos habang tayo ay nandito pa sa mundong ito. Ang sabi niya dito, the flocks over which the Holy Spirit has appointed you overseen to feed the church of Christ, which is purchased by His blood, of His Son. Ito yung binanggit po natin kanina. Tandaan po ninyo na ang dugo mismo ng Panginoong Diyos o Kristo ang itinubos sa ating mga kasalanan. Ngayon, kung wala kang pagpapahalaga sa pagkatubos sa iyo, anong palagay mo? Nagkakasala ka ba o hindi? Kasala. Sapagkat sabi ng mensahe ng Oktubre, ang iba sa inyo nawawala na ng pagpapahalaga sa pagdalo ng pagtitipo ng banal na Eucharistia, kaya ang iba sa inyo mahihina na, masasakitin na, at ang iba sa inyo namatay na. Totoo yan. Ilan yung namatay? Dahil nahirati na lang sa online. Online na lang ako. Hindi na ako dadalo sa totoong pagtitipon. Pwede naman pala sa cellphone. Pwede sige, cellphone mong magligtas sa'yo. Hindi ako may sabi niya, 1 Corinto chapter 11 verse 17 hanggang 34 po yan. Basahin po ninyo mamaya para maintindihan po ninyo yung mensahe sa buwan ng Oktubre. 1 Corinto chapter 11 verse 17 hanggang 34. So marapat po lamang mga kapatid na tayo maging maingat sa lahat ng bagay. Sapagkat ang bagay na ito na kanyang pinagpatiwala, sapagkat itinuring tayo mga anak ng Diyos, huwag tayong mainip sa paghihintay na ito. Asahan po natin na paghihintay natin ito, gumawa tayo ng mabuti, magmahal tayo ng mabuti sa ating kapwa, sapagkat ito ang hinihingi ng ating Panginoon. Hindi po ito may tatago sapagkat siya mismo ang magbubulgar sa lahat ng mga bagay na ating ginawa. Mabuti man, di masama, sa araw ng paghukom, lahat tayo harap sa Kanya at lahat tayo magsusulit kung ano ba ang ating mga pinaggagawa.
So tandaan po natin, mahal ka ng Diyos sapagkat nilalang ka niya at kanya kang anak. Amen. Ave Maria, Gracia Plena, Dominus Tecum, Benedicta, tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria Patri, Filii, Spiritus Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper in saecula saeculorum. Amen. In nomine Patri, Spiritus Sancto. Amen. Tayo na po tayong lahat. Sumabay po tayo sa pag-awit ng pagsisisi. Pakinggan